Good day, everyone. I am Farhana Pagadatan, and I am the first presenter with the topic Environmental Sustainability, Managing the Social Dimension of Climate Change, and Green Energy Transition. So first, let us talk about the environmental sustainability. Ang environmental sustainability ay ang responsableng paggamit at pagprotekta sa kalikasan upang masigurado ang mga natural resources tulad ng tubig, kagubatan, lupa at minerals ay magagamit pa rin ng mga sumusunod na generation. So ayon sa United Nations, ang sustainability ay nangangahulugan ng pag-meet sa pangangailangan ng kasalukuyan ng hindi naapektuhan ang kakayahan ng mga future generation na matugunan din ang kanilang pangangailangan. Ibig sabihin, habang ginagamit natin ang resources ng mundo ngayon, kailangan din natin siguraduhin na hindi mauubusan o masisira. Sa kasama sa environmental sustainability, ang pag-conserve ng natural resources tulad ng forest, water, at soil. Second, pagbawas ng pollutions at greenhouse gases emissions, pagprotekta sa biodiversity at ecosystem, pagpromote ng renewable energy tulad ng solar at wind energy. And lastly, pagtiyak na ang development ng economic ay hindi masisira sa environment. So may mga tatlong pangunahing bahagi rin or pillars ang sustainability. First, the environmental protection, which is ang pag-aalaga sa kalikasan, economic development, pag-unlad ng ekonomiya, social equity, pagkakaroon ng fairness at equal opportunities sa mga tao. Sa mga tao, ipinapakita nito na magkakaugnay ang kalikasan, economic at kapakanan ng mga tao. Now, let us proceed to the climate change. So, ang climate change ay tumutukoy sa pangmatagalang pagbabago ng temperature at weather pattern ng mundo. Kahit may natural na pagbabago sa klima, karamihan na nangyayari sa climate change ngayon ay resulta ng human activities, lalo na ang paggamit at pagsusunog ng fossil fuels. So, ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change or IPCC, ang mga gawain ng tao ay nagdudulot ng pag-init ng atmosphere, oceans, at land. So sa ngayon, ang global temperature ay tumataas na sa mahigit kumulang 1.1 Celsius kumpara sa panahon bago ang industrialization. Ang pag-init ng mundo ay sanhi ng greenhouse gases tulad ng carbon dioxide, methane, at nitrous oxide. Ang mga gases na ito ay nagdudulot ng init sa atmosphere kaya mas umiinit ang planet. Ilan sa mga epekto ng climate change ay ang mas malakas at mas madalas na pagbagyo, tagtuyot at kakulangan ng tubig, pagtaas ng sea level, pagkawala ng biodiversity, so mga banta rin sa food security at kalusugan ng tao. Dahil dito, ang climate change ay hindi lamang environmental problem kundi social at economic issue din dahil malaki ang epekto nito sa buhay natin at kabuhayan din natin. So, let us proceed also to the social dimension of climate change. So ang social dimension of climate change ay tumutukoy sa kung paano naapektuhan ng climate change ang mga tao sa community, lalo na ang mga vulnerable na sector ng isang lugar. So ayon din sa United Nations Environment Program o UNEP, ang mga taong pinakamaliit ang contributions sa greenhouse gases emission ay kadalasan sila rin ang pinakaapektado ng climate change. So kabilang dito ang mga low-income communities, indigenous people, women and children, mga community sa coastal at
island areas, mga manggagawa sa agriculture and fisheries. So very understandable naman din ito. Kung bakit kabilang sila sa mga pinaka-apektado ng climate change. So ang social impact naman ng climate change ay maaaring kabilang ang pagtaas ng kahirapan at inequality, paglipat o migration ng mga tao dahil sa climate disasters, mga health risks tulad ng heat stress at pagkalat ng sakit, pagkawala ng kabuhayan lalo na ang mga farming and fishing community. Kaya, siyempre mahalaga sa pagharap ng climate change, hindi lamang environment ang tinitignan kundi pati ang kapakanan ng mga tao. Kailangan ang mga policies at programs na nagpo-protect sa mga vulnerable groups, pagbabawas ng inequality at pagbibigay ng na patas na access sa mga resources at opportunities. Good day everyone, my name is Jomar Socarno. This is continuation of report. Number 1 is green energy transition. Ang green energy transition ay ang paglipat sa renewable energy tulad ng solar at wind para mabawasan ang polusyon at protektahan ang environment. Mabilis itong lumalago dahil mas mura at sinusuportahan ng gobyerno. Nagkakaroon ng bagong jobs pero kailangan ring tulungan ang mga maapektuhan ng pagbabago. Ang renewable energy sources ay mga energy na galing sa natural sources na hindi nauubos, kabilang dito ang solar energy, energy mula sa araw, wind energy, energy mula sa hangin, hydropower, energy mula sa tubig, ilog o dam, geothermal energy, energy mula sa init ng lupa, biomass, energy mula sa organic materials tulad ng halaman at waste. Ang goals ng green energy transition ay reduce greenhouse gas emission para mabawasan ang epekto ng climate change, improve air quality para mas malinis ang hangin at mas healthy ang tao, and increase energy security para hindi masyadong dependent sa imported fuels. And the next is promote sustainable economic growth para sa long-term na development ng economy, pero may challenge din ito. Habang lumilipat sa renewable energy, maaaring maapektuhan ang mga lugar at workers na nakadepende sa fossil fuels industries, kaya kailangan ng support at adjustment para sa kanila. Then, number 2 is just transition and social protection. Ang just transition and social protection ay tumitiyak na patas at inclusive ang paglipat sa low-carbon economy. Kabilang dito ang job retraining, social protection, investment sa green jobs, at worker participation. Layunin nito na pagsamahin ng environmental protection, economic growth, at social justice para walang maiiwan sa transition. Then, the number 3 is global policy frameworks. Ang global policy frameworks ay mga international agreements at goals na nagtatakda ng gabay para sa climate action at sustainable development. Paris Agreement, layunin nitong limitahan ang global warming sa well below 2 degrees Celsius at inihikayat ang bawat bansa na mag-submit ng national determined contribution para sa kanilang climate plans. Sustainable Development Goals, kabilang dito ang goal number 7, affordable and clean energy. The next is goal 10, reduce inequalities. And the next is goal 13, climate action. Sa madaling sabi, ang frameworks na ito ay nag-uugnay ng mga environmental sustainability sa social at economic development.